Okay, hello guys. Welcome ulit dito kay Rich Moto. Gagawan ko lang ng short comparison itong mga MDL na to. Ito yung 1,000 pesos mahigit ang price. Pasensya na muna kasi ito lang muna ang available ko ngayon. Start tayo ngayon dito kay Zenlo M1. Ang price nito is nasa 1,200 pesos. Next naman natin is itong si PhilLED. Ito naman ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Then si DSK D3, nasa 1,200 pesos din siya. Then itong si Lumina Pro B3, nasa 1,200 pesos din. Now na alam na natin ang mga price nila, check naman natin yung wattage rating nila. Tignan natin kung tama yung wattage na nakalagay sa bawat box nila. Itong si Lumina Pro ay naka-advertise ng 20 watts per bulb. Nung chinek natin sa ating watt meter, ang lumabas ay nasa 15 watts lang. Itong si DSK D3 naman ay 50 watts. Napakataas. Pero ng ating sinukat, nasa 15 to 14 watts lang siya. Itong si PhilLED naman ay naka 30 watts per bulb. Mataas din siya. Compared natin sa actual na nasa 13.5 watts lang siya. Then lastly, itong si M1. Ito ay naka 20 watts per bulb. Then chinek natin sa actual is 15 watts. Alam na natin yung totoong wattage nila. Check naman natin yung actual light beam nila. Unahin muna natin itong dalawa, yung Lumina sa DSK D3. Yung D3 is 50 watts compared natin sa Lumina Pro na 20 watts lang. Pero kung titignan mo ang liwanag, mas maliwanag pa rin ang Lumina Pro B3. Daig na daig niya yung ilaw ng DSK. Since walang yellow light itong Lumina Pro natin, ang susunod na natin is yung mix light nila. Yung pagsasama ng white at yellow light. Nasa taas ulit ang DSK at nasa ilalim ang Lumina. Yan yung liwanag nila. Mas maliwanag pa rin ng konti si Lumina Pro compare kay DSK. Next comparison naman natin is itong si PhilLED at si Zenlo M1. Tignan natin kung gaano kalakas ang liwanag nila. Kung makikita nyo yung PhilLED na 30 watts daw ay walang sinabi dito sa M1. Yung sinasabi kong wattage is yun yung mga nasa box nila. Hindi ko na sinabi yung ating actual na ginawa para hindi na maging masyadong magulo. Pero kung mapapansin nyo, talagang napakahina talaga ng ilaw ng PhilLED. Marketing strategy na lang yata nila yon na inilagay nilang 30 watts yung kanilang bulb para mabili at sabihing malakas yung kanilang watts. Or mas malakas yung ilaw nila compare sa ibang brand. Kaya siguro minsan at dapat wag masyadong maniniwala sa mga nakalagay sa bawat box ng MDL. Dahil hindi lahat sila ay nagsasabi ng totoo. Nasasabi ko yan dahil nakikita nyo naman, pinapatunayan ng video na to na mali ang mga nakalagay. Minsan sa bawat box. Ang last comparison na ginawa ko ay ito. Ang Lumina at ang M1 o Zenlo. Dahil itong dalawa yung may same power output o wattage. Mahigit silang dalawa sa 15 watts. Kaya kung mapapansin ninyo, halos parehas yung ilaw ng dalawa. Hindi sila nagtatabunan. Kahit patayin pa natin yung isa, katulad niyan, halos same lang yung output nila. Same yung liwanag na nilalabas nila. Kitang-kita naman. Sorry, pahabol ko pa pala. Ito yung ilaw ng tatlong malalakas na MDL. Yung DSK, Lumina, saka M1. I-testing lang natin yung white nila. Hindi ko na sinama dito yung PhilLED kasi hindi naman talaga siya mananalo sa tatlong to.
Lumina yung nasa ibabaw, DSK and Zenlo yung nasa ilalim. Kung mapapansin nyo, mas maliwanag pa rin yung Zenlo at Lumina compare kay DSK na 14 to 15 watts lang talaga ang kanyang output. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Kayo po sana ay mag-subscribe at mag-follow para sa mga future na upload ng aking video. Mag-request din po kayo kung may mga gusto kayong MDL na ating itapat o ating i-compare para malaman ninyo kung ano talaga ang malakas at kung ano talaga ang mahina. Hindi yung nakabase lang tayo sa box na minsan puro peke naman ang nakasulat. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.